Hey mga bros, tandaan nyo ba? Ito pong peak ng Converge Fiber Xers na ito pong si Benjamin Phillips III. Dahil ito nga pong 6'6 power forward nila ay hindi nga po maglalaro this upcoming Governors Cup 2024 mga kabro. So medyo mabigat yun sa Converge pero okay lang naman. Nandyan din naman si Justin Baltazar. Pero kahit nandyan si Balti, iba pa rin kapag meron ka ring Benjamin Phillips III. Dahil syempre ito ay former champion ng De La Salle University sa ating UAAP Season 86 mga kabro. So sayang lang. So base rin sa mga research natin, wala namang kahit anong injury. Ito pong si Benjamin Phillips III. Pero mga kabrods, ay uunahin niya ang kanyang academics sa States mga kabrods ha. So tatapusin niya yun at yun. Tapos next season na baka Commissioner's Cup na ito, dito na lalaro. Ito pong si Benjamin Phillips sa darating na Pasko. So mga kabrods, medyo nakakapagtaka lang. Siyempre, alam natin kung gaano ka-importante ang academics sa mga players na ito. Maski nga mga veterans, talagang gusto pa rin nilang mag-aral para makapagtapos mga kabrods. Pero itong si Phillips mga kabrods, alam natin na La Salle, akala rin natin tapos na ang kanyang academics sa La Salle. Kala ko graduate na rin ito mga kabrods, pero hindi pala. I-continue pa rin niya ang kanyang academics sa state. Siguro baka may mga ibang course siya doon na tinitake mga kabrods or masteral, hindi rin natin alam. Pero syempre importante yon. Pero mga kabrods, sayang lang dahil nagpa-draft na siya tapos matetenga pa siya ng whole season. At dito nga nagtataka na yung mga ibang fans. Sabi nga nila, sa tagal sigurong mawawalan na Benjamin Phillips, siguro nga baka biglang ligawan ito ng ibang kuponan. Like ito pong SMC Group, dahil base rin sa mga comments dyan, dun sa mga posted na ito pong si Phillips ay hindi maglalaro, ay baka daw ship to SMC Group itong mga brods, baka papunta ito ng SMB. Lalong-lalo na kailangan daw ng wingman ng SMB ngayon mga brods. Yun nga, balak rin kasi ng SMB ay i-trade ito pong si The Muscle Man, Vic Manuel. Kaya ito pong si Phillips, baka nga ito ay papunta ng SMB at habang nasa States ito, baka bigla itong kontakin mga kabrods at bigyan ng magandang offer under the table ng SMB. Kung babasihan nyo rin naman sa skill set ni Benjamin Phillips, okay rin naman. Meron din itong tira sa labas, may tres mga brods at isa pa dito ay meron din itong footwork sa ilalim. Mataas din tumalon, athletic din kahit papano mga kabrods. And yun nga, ang maganda sa niya yung shooting. Sa height niyang 6'6", may shooting na yan, tapos maganda pa yung footwork mga brods, mabilis-bilis kahit papano. Hindi siya yung parang lamya-lamya na 6'6" mga kabrods. Kaya maganda dito kay Phillips, stretch forward siya, athletic na forward, kaya gusto rin itong kunin ng SMB dahil sabi nga nila mas malaki kay Vic Manuel, mas bata at mas hungry sa laro, lalong-lalo na kakagaling lang si champion sa UAAP Season 86 sa De La Salle University. So magandang additional itong si Phillips mga kabrods, kaya huwag magpapakasiguro. Ito pong Converge Fiber Xers na kahit wala si Phillips sa kanila, ay huwag nilang isipin na sa kanila ito maglalaro pa ulit dahil syempre pwedeng itong offeran ng maganda ng iba, lalong-lalo na ang SMB. So malakas ito, magandang additional kaya ikaw mga brods sa lahat po ng mga SMB fans. Sa tingin nyo ba ay big additional ito pong si Benjamin Phillips III? At sa tingin nyo ba kaya siguro bigla itong nawala at hindi maglalaro this season? Baka hindi daw ito sa academics din dahil another reason daw, baka ito ay makikipag-negotiate sa ibang opponent. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam natin mag-Governors Cup na. And ito pong si Greg Slaughter, isa rin ito sa mga listed na PBA players na mga kabrods free agent ngayon. So mga brods, ang dami nilang free agent list dyan. Base rin sa mga post ng mga FB pages mga kabrods, and si Slaughter, isa yan sa mga nangunguna sa mga players na pwede mong kunin kahit walang trade mga brods. At alam din naman natin na naglalaro si Greg sa Manila Stars. Pero mga brods, after ng contract na dyan, ay wala na magiging offer sa kanya. Kaya baka magiging ganon, wala na maging offer like katulad ng nangyari sa kanya sa Rising Zephyr Fukuoka sa Japan. Kaya bigla itong napauwi ng Pilipinas mga brods, tapos naglaro sa Manila Stars sa MPBL. At ito na nga mga brods, bali-balita rin na ito pong si Greg nakukulangan daw kahit papano dahil hindi daw masyadong pasok sa sistema. Ito pong si Greg sa Manila Stars dahil ang kanilang
playstyle and mabilis mga brods. Pero si Greg ay medyo napapabagal niya ito pong playstyle ng Manila Stars. Kaya mga brods kapag ito ay hindi na na-offeran dyan, ay pwede itong bumalik sa PBA. At isa nga ang Barangay Ginebra San Miguel mga brods sa pwedeng balikan ni Greg Slaughter, Greg Zila mga brods. At ito pong si Coach Tim Cone napapaisip dahil si Justin Brownlee paparating sa kanila. Pero hindi naman big man. Tapos si Isaac Go napalitan ni C-Stand na mas alam natin na mas matigas si C-Stand sa ilalim kay Isaac Go. Tapos si Japet medyo may edad na rin mga brods kahit naglaro yan sa Olympics. Kaya after nun, wala na mga brods, wala na masyadong reliable na bigs. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel dahil si Brownlee di rin naman big man yun, ang kanilang import mga kabrods. Kaya ito yung napapaisip, ito pong Barangay Ginebra. Tapos si Malonzo pa na pwedeng tumulong sa ilalim, hindi pa pala maglalaro this season dahil sa kanyang calf injury mga brods. Next season pa hindi nila ipipilit yan dahil one of the all-star din ito ng Ginebra. Kaya ito mga brods, napapaisip sila na why not ibalik nila si Greg's daughter dahil kapag nakatapat na naman ng Ginebrang SMB, wala na naman silang panapat kay Junmar Fajardo. Alam ko, kakainin lang ni Junmar ito pong si Isaac Go kahit mabigat-bigat yan mga kabrods. And si Sistan nga nakakain si Isaac Go pa kaya kailangan ng Ginebra na mas mabigat at mas malaki kay Greg Zila this Governors Cup mga brods. And yun nga, ilang tulog na lang dahil August na, kailangan din maganda ng Ginebra dito. Kaya itong si Greg Zila mga kabrods pwede nila itong kunin dahil syempre panapat kay Junmar. And yun nga, mahihirapan si Junmar Fajardo dito mga brods dahil di hamak na mas malaki si Greg at mas mabigat kay The Kraken Junmar Fajardo. Kahit alam natin na mabagal ito pong si Greg's daughter, kahit sa depensa lang asahan mo ito mga brods, kahit mailang lang si Junmar Fajardo, mataasan mo lang ito ng kamay, alam ko mahihirapan na rin ito. Kaya ito ay malaki ang presensya talaga ng 7-footer sa ilalim mga brods. Kaya maiilang ang offensive players sa'yo. Kaya mga brods napapaisip na rin si Coach Tim Cone. At isa pa dito, si Greg ay galing na rin ng Ginebra. Mga brods, alam na rin niya yung sistema dyan ni Coach Tim. Ilang kampyonato na rin ang naibigay at naiambag ni Greg Slaughter sa Ginebra. Syempre, chemistry pa lang mayroon na. Kaya mga brods, tapos ito pong si Boss Al, alam natin na nakaalitan dyan ni Greg Slaughter. Siguro nga nakakalipas na yun mga brods. Tapos na yun business is business na ngayon. Kung gusto mo ng win-win situation sa iyong business, syempre kahit may alitan pa kayo, basta magbe-benefit sa iyong kuponan, syempre mga bros, papayag at papayag pa rin yan. And yun nga, si Scottie Thompson na talagang matagal na naging partner ni Greg as a point guard, maglalaro na rin mga bros at gumagaling na rin yung back injury ni Scottie. Kaya ikaw mga brods, Greg Slaughter to Ginebra at babalik mga brods, sa tingin nyo ay pwede pa ba? At makakatulong pa ba doon si Greg Zila? Komento mo lang opinion mo dito mga brods. At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights yun lang. I'm out.